Dito po sa aklat ng Hebrews chapter 11 verse 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Tayo po'y manalangin mga kapatid. O Diyos naming banal, kami po'y nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo ngayon, na kami po Diyos ay basbasan ninyo at pagpalain sa pamamagitan po ng iyong mga salita na aming pag-aaralan. Magbigay daanawa ito, Panginoon, sa amin na makakaunawa at madagdagan ang aming mga nalalaman at tumaas po ang antas ng aming pananampalataya. Samahan niyo po kami sa pag-aaral. Nawa, Panginoon, bigyan niyo kami ng atentibong espiritu, pakinig, na kung saan amin pong mapakinggan ng mabuti ang nais niyo pong ituro sa amin. Panginoon, nawawag niyong ipagkait sa amin na ang inyong banal na presensya at ang inyong banal na espiritu ay mabuhos po sa aming kalagitnaan. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang mga kapatid na hindi pa nababautismuhan sa espiritu, na sa araw na ito, Panginoon, tanggapin po nila ang iyong ipinangako. Panginoon, muli maraming salamat sa lahat. Ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. So, ang paksa po na ating pag-aaralan ay pinamagatang The Impact of Faith. O sa wikang Tagalog, ang epekto ng pananampalataya. Binasa po natin kanina ang Hebrews chapter 11 na nagsasabi, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Maliwanag po na sinasabi po ng banal na kasulatan na hindi po nakalulugod sa harapan ng Diyos kapag ang isang tao po ay walang pananampalataya o paniniwala sa Kanya. Kapag sinabi po natin ang salitang nakalulugod, yan po ay malalim na termino ng Tagalog. Kung mapansin po ninyo, na hindi daw po maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos ang isang tao na walang pananampalataya. Pag sinabing hindi maaaring maging kalugod-lugod, pag sinabing kalugod-lugod, ito po ay nakakapagpasaya sa Diyos. Sa pinakamababaw na pagpapaliwanag ng salitang kalugod-lugod, nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. So sa madaling salita, kapag ang isang tao daw po ay walang pananampalataya sa Panginoon, hindi daw po natutuwa ang Diyos. Inuulit ko po, hindi po natutuwa ang Diyos sa isang tao na walang pananampalataya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, ang sabi ng Biblia, ay dapat sumampalatayang may Diyos. Ito naman po ay isa pang bahagi na kung ikaw po daw ay lalapit sa ating Panginoon, dapat lumapit ka na mayroong pananampalataya. Sapagkat kung wala kang pananampalataya, nalalapit, dudulog, mananalangin, mga kapatid, at tatawag sa pangalan ng ating Panginoon, hindi siya natutuwa, mga kapatid. At sa ikatlong bahagi, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. He is a rewarder of them. Ibig sabihin sa wikang Tagalog, ang Diyos po ay rewarder. Siya po, mga kapatid, ang nagbibigay gantimpala, nagbibigay ganti sa mga taong nagsisihanap sa Kanya. Amen. So kung tayo po, mga kapatid, ay may mga pinagdadaanan sa buhay, mayroon po tayong mga problema, pagsubok, karamdaman, anumang bagay ang ating pong pinagdadaanan, inyong pangalanan, at kung kayo po'y lalapit sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kung siya po o tayo po ay lalapit sa Kanya, siya po ay nagbibigay ng ganti. Nagre-reward ang Diyos sa mga taong humahanap sa Panginoon. So ang Diyos po ay nagre-reward, malinaw. Malinaw na ang Diyos ay nagre-reward, nagbibigay ng reward, nagbibigay ganti. Kanino lamang po? Sa mga nagsisihanap sa Kanya.
Kaya kung hindi po hahanapin ng tao ang Panginoon, wala siyang makakamit na anumang gantimpala sa Diyos. Amen. Ngayon po, mga kapatid, sa Hebrews chapter 11 verse 6, mga kapatid, it is a foundational biblical statement emphasizing that trusting God is necessary for a relationship with Him. So malinaw, mga kapatid, sa pagkakasulat ng Hebrews chapter 11, ang pundasyon, mga kapatid, sa talatang ito ay nagbibigay ng diin patungkol po sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Na ang pagtitiwala ay napaka-importante sa pagkakaroon ng relasyon sa ating Diyos. So dadako po tayo sa key aspects of faith, mga kapatid. Diyan pa rin po yan sa Hebrews chapter 11 verse 6. Una po na key aspects, mga kapatid, of faith. The necessity of faith o yung kahalagahan po ng pananampalataya sa buhay po ng tao. Faith is presented as the foundational requirement for a relationship with God. So ito po yung pundasyon, mga kapatid. Nire-require po ito sa pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Sumunod po, believing He exists. Pag sinabing exist o exist, mga kapatid, pag-iral na siya po ay nabubuhay, na siya po ay nariyan lang. So dapat naniniwala ka, mga kapatid, na ang Diyos po ay nariyan o umiiral. It means believing in God's presence, character, and its nature as I am, often linked to His revelation to Moses. So, kailangan nating paniwalaan na siya po ay totoo, ang kanyang presensya ay nariyan, totoo, ang kanyang katangian, mga kapatid, kailangan din natin paniwalaan. Naunawaan natin? Sumunod po, the rewarder. God rewards those who diligently seek Him, which involves active pursuit and trust rather than passive belief. So, maliwanag po, mga kapatid, na ang Diyos po ang nagbibigay ng reward. Doon po sa mga masikap. Pag sinabing diligently, mga kapatid, masikap, no? na humahanap sa ating Panginoong Diyos. So, things to remember, mga kapatid, no? Things we should know. Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So malinaw po, mga kapatid, na ang pananampalataya raw ay nanggagaling po sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, kung ang isang tao po, mga kapatid, ay nagte-testify na siya po ay mayroong pananampalataya, pero wala siyang panahon na makinig ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi po buong pananampalataya yan. Pag sinabi mo may pananampalataya ka sa Diyos, wala kang panahon magsimba para makinig ng salita ng ating Panginoon, hindi po tunay na pananampalataya yan. Sapagkat ang pananampalataya, ang sabi ng Biblia, nanggagaling sa pakikinig. Sa pakikinig ng ano? Salita ng Diyos. Naunawaan natin, mga kapatid, doon pa lang makikita, doon pa lang mapapatunayan na ang isang tao po ay may pananampalataya kung siya po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Maibigin siya sa pakikinig ng salita na ating Panginoon. Yan po ang hirap, mga kapatid, lalo na po sa ating panahon ngayon. Wala na pong masyadong maraming panahon ang tao para magbigay ng time sa Diyos. Mas maraming panahon ang tao para makinig ng chismis, para manood sa FB, manood ng Reels, manood, mga kapatid, sa social media. Pero walang panahon, mga kapatid, sa ating Panginoon. So, paano ipapakita ang iyong pananampalataya gayong hindi nakikinig sa salita ng ating Panginoon? Sumunod po, mga kapatid. Romans chapter 1 verse 17, the just shall live by faith. So, ito po ay nagpapakita, mga kapatid, pag sinabing just, matuwid. Ang taong matuwid, ang sabi ng Biblia, mabubuhay siya sa pananampalataya. Amen. Hindi po dapat siya mabuhay sa kanyang nakikita. Yes, amen. Ang tao, pag walang makain, puro reklamo.
Alam niyo po mga kapatid, sa atin po bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw po ang tinuturo ng Biblia na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At nagpapakita ito, bakit may mga taong gumagawa ng masama? Simple lang, sapagkat hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Alam niyo po, sa pagkakaroon ng tinatawag na matuwid na pamumuhay, yan po ay isang buhay na kung saan maaari mong sabihin para kang lugi. Alam niyo kung bakit? Maraming mayayaman ang nagiging mayaman dahil sa pagnanakaw. Amen. At ang kanilang yaman ay hindi galing sa Diyos sapagkat ito'y galing sa nakaw. Naunawaan natin mga kapatid. At kapag ang isang bagay ay galing po sa nakaw, hindi po yan pamumuhay ng matuwid. At hindi po ugali ng taong matuwid sa harapan ng Panginoon ang nagnanakaw. Hindi po mga kapatid, matuwid sa harapan ng Panginoon na kapag tayo po ay naglingkod sa Kanya, magnanakaw tayo. Hindi po ganun mga kapatid. Mabubuhay tayo sa pananampalataya. Kaya kahit kapos ka na, kung hindi galing sa iyo ang salapi o ang pera na hawak-hawak mo, isaoli mo sa kinuukulan. Huwag mong kukunin. Huwag kang magnanakaw. Kahit paminsan gutom na gutom ka na, huwag mong kukunin ang bagay na hindi sa iyo. Mabuhay ka sa pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Manampalataya ka na kahit gutom ka, bibigyan ka ng Diyos. Manampalataya ka na kahit walang-wala ka ngayon, umasa ka, bibigyan ka ng Diyos, huwag ka lang gagawa ng masama. Dahil ang paggawa ng masama, mga kapatid, ay bagay na hindi matuwid sa Diyos. At ang matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Tandaan niyo po, kahit gutom, kahit kapos, kahit walang-wala, kahit may sakit, may karamdaman, kahit na ikaw po sa piling mo, ikaw na ang pinakamahirap, huwag kang gagawa ng masama. Mabuhay ka sa pananampalataya. Tumawag ka sa Diyos sapagkat ang tumatawag sa Panginoon ng masikap, papakinggan ng Diyos, mga kapatid. He is a rewarder of them that them, mga kapatid, na diligently seek Him. Kung siya po bilang tao ay tumatawag sa Panginoon, pakinggan po siya ng Diyos. Yes. Hindi po malayo ang Diyos, mga kapatid. Tayo po kung minsan talaga ang malayo sa Diyos. Sa mga nanghihina sa pananampalataya at parang gusto nang sumuko sa Panginoon, mga kapatid, I challenge you. Ang Diyos ay nagbibigay ganti sa mga taong tunay na humahanap sa Kanya. Hanapin mo, Diyos. Nanghihina ka pala eh. May pagsubok ka pala eh. May karamdaman ka pala eh. Tumawag ka sa Diyos. Sapagkat siya po ay rewarder mga kapatid, sa mga tumatawag po sa Kanya. Ngayon po sa ating pong pagpapatuloy mga kapatid, what is faith? Hebrews chapter 11 verse 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mga kapatid, kailangan maging maliwanag po sa atin ito. Ang pananampalataya ay hindi lang basta nananatili ka dahil may nakikita ka. Amen. Nananampalataya ako, sa sahod ako. Eh siyempre may trabaho ka eh. Nananampalataya ka. Hindi po ganun mga kapatid. Nagsisimula ang pananampalataya sa isang sitwasyon mga kapatid, na ang iyong sarili ay kinukumpinsi mong maniwala sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Naunawaan natin mga kapatid? Ang pananampalataya ay isang bagay na kung saan, kung nasaang sitwasyon ka man, ang iyong sarili, pinaniniwala mo. Minomotivate mo ang sarili mo na maniwala na may gagawin ang Diyos kahit wala kang nakikita. Kahit wala kang inaasahan. Kahit wala kang mga kapatid na kung ano man na pwede pang mangyari, umaasa ka sa Diyos.
Halimbawa ng pananampalataya. Sa isang araw mga kapatid, nawalan ka ng pera, nalaglagan ka ng wallet, na punong-puno ng 20. Panalo. O punong-puno ng pera, nawala. Hindi po ba't napakasakit? Amen. Nawala yung iyong pera. Pero dahil ba nawala ang iyong pera, yung pera ang magiging dahilan para maging masama ka sa harapan ng Diyos? Hindi po mga kapatid. Mabuhay ka sa pananampalataya. Kung nawalan ka ng pera at inaari mo sa iyong sariling matuwid ka sa harapan ng ating Panginoon dahil sa iyong pananampalataya, tatawag ka sa Kanya. Amen. Siya ang unang-una mong tatawagin mga kapatid. Lalapit ka sa Kanya, Panginoon, hindi naman lingid sa iyo na walan ako ng pera. Pero ako'y naniniwala na ang sabi ng iyong salita, kung ako'y tatawag, sasagot ka. At kapag ikaw ay sumagot, higit pa sa aking inaasahan. Yes. Hallelujah. Nagsisimula kang manalangin sa sitwasyon mga kapatid na walang-wala ka. Amen. At nagsisimula kang kumbinsihin ang iyong sarili. Nuulit ko, nagsisimula kang kumbinsihin ang iyong sarili na maniwala na may gagawin ng Diyos. Yes. Yun po ay pananampalataya. Umaasa ka mula sa mga bagay na wala, pinaniniwalaan mong may gagawin ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita. Amen. Ganun po ang pananampalataya. Naunawaan natin mga kapatid. Amen. Inuulit ko po, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Dito po tayo darago sa history of the first believers, mga kapatid. Since na Hebrews chapter 11 verse 6 ang ating key verse na ating pong pinag-aaralan, bababa po tayo ng 1, paaatrasin natin yan mga kapatid para maintindihan natin yung ating pong pinag-aaralan. Ang sabi po rito sa ating pinag-aaralan, Hebrews chapter 11 verse 2, for by it, the elders obtained a good report. So meron po siyang tinutukoy. Ano yung it na yun? Yun po yung pananampalataya. For by it, yung faith, mga kapatid, the elders obtained a good report. Dahil sa pananampalataya na yon, ang mga matatanda, yung mga unang mananampalataya mga kapatid, nagkamit ng good report. Sa wikang Tagalog, mabuting ulat. Pag sinabing report sa pinakamalalim na Tagalog o sa hindi naman sobrang lalim, ay ulat. Ano yung basa kanina sa Tagalog, Del? Ano? Saksi. No? Pag Sinasaksiyan. sinabing report, ulat yan mga kapatid. Kaya nga ako po si ganito, nag-uulat. Yan. So ngayon mga kapatid, nakamit po ng elders mga kapatid yung good report. May ulat, may balita sa kanila. Parang ganito yan eh. Oh, halimbawa si Brother Jerome. Paano may ibabalita si Dad Jerome sa kanyang paglilingkod sa Panginoon? Anong ulat ang iuulat mo kay Pastor Alan? Si Brother Jerome po, Pastor, ay siya po ay presidente ng youth department. Nag-uulat ka ngayon. So yung nag-ulat sa ating pastor, halimbawa si Pastor Alan, nakarinig siya ng good report. Maganda ang ulat dahil maayos ang kanyang pagganap ng tungkulin. Nalalim tayo ng konti. Kamusta ang mga pananampalataya nating lahat? Sino ang nakakakita ng pananampalataya ninyo? Hindi ba tayo parehas? Kung iuulat ko ang pananampalataya ni Brother Jerome sa ating mga pastor, paano ko iuulat ang kanyang pananampalataya? Pwede ko bang iulat sa sitwasyon ng pastor pag may problema yun? Nawawala-wala sa simbahan.
So, hindi siya magandang ulat, hindi siya magandang report. Hindi po magandang report sa isang mananampalataya na meron lamang siyang nagagawa pag masaya siya. Na nag-worship lang siya pag magaan ang pakiramdam niya. Pag masaya ang lahat, ang saya-saya niya. Pero kapag ang iglesia ay sinubok, o mayroong pagsubok sa iglesia, o personal na mismo nadawit siya sa isang problema o pagsubok, doon lalabas kung mayayanig ang kanyang pananampalataya. Kasi hanggat hindi po dumadaan ang tao sa mabigat na pagsubok, hindi po mare-report ang tunay na pananampalataya kung dali sa iyo hindi. Amen. Kaya nga, sa oras po na sinusubok po kayo sa kawalan, sa problema, sa gutom, mga kapatid, sabihin na natin na sunugan ka, nawalan ka ng trabaho, namatayan ka, nakikita mga kapatid ang susunod na galaw mo. Kung ikaw ba ay mayayanig o ikaw po mga kapatid ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Marami pong tao ang lakas-lakas, ngunit nung sinubok na mga kapatid, nawala sa paglilingkod sa Panginoon. Wala silang magandang report. Ang report sa kanila, nag-backslide. Bakit nag-backslide? Kinapos sa pananampalataya. Hindi maganda ang report. So ngayon, atin po pinag-aaralan. 4/8, dahil dun daw sa pananampalataya, ang mga unang mananampalataya o yung mga matatanda, mga kapatid, no? Na unang mananampalataya, ay nagkamit daw sila ng good report. Marami po sa mga mananampalataya na mababasa natin sa Biblia na may magagandang report. Amen. Ultimo si Matthew, Mark, Luke, John. Ang ganda ng report nila. Mabuting balita, gospel. Ang ganda ng report, mga kapatid. So, ang pananampalataya natin, mga kapatid, ay nagpapakilala sa kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ngayon po, mga kapatid, the history of the first believers. Hebrews chapter 11 verse 3. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Pag sinabing ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Kasi ganito yan. Para mas madali, mas magkaintindihan tayo mga kapatid. Ito po pulpit na ito. Ginawa ito mula sa mga bagay na nakikita. Galing saan? Sa puno. Hindi galing sa Jack sa puno. Pinutol yung puno, hinugisan, ginawang plywood, mga kapatid. Tinabas-tabas hanggang sa maging, lalo na yung molding na ito. So, ginawa siya mula sa mga bagay na nakikita. So, ibig sabihin, lahat po ng nakikita natin dito na ginawa ng tao, ginawa ng tao ay nangyari mula sa mga bagay na nakikita niya. Nakuha ninyo mga kapatid? Lahat po ng mapagmamasdan at makikita po ninyo sa sanlibutan, ginawa po yan sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita nila. Pero, sabi rito, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag o ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ba ng Diyos ay nakita natin? Hindi. Nung tayo po ay hindi pa po sinisilang, wala pa si Eva at si Adan. Nagsalita ang Diyos. At sa pagsasalita niya, wala siyang pinagkuwanan na nakikita. Salita niya lang, lumitaw po ang mundo ito. So, create po ang mundo mula sa bagay na hindi nakikita. Salita ng Diyos. Kaya nga sabi mga kapatid, babasahin ko ng plain para po mapagtanto po natin ito. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pa ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay
na nakikita. Yung mundo, yung araw, yung buwan, ginawa mula sa mga bagay na hindi nakikita. Salita ng Diyos. Mga kapatid. Ngayon po, Hebrews chapter 11 verse 4, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinasaksihan sa kanyang siya'y matuwid. So kanina po, binasa natin yung mga matatanda nagkaroon ng good report. At ang nire-report doon yung kanilang pananampalataya. At ang isa sa nire-report, mga kapatid, na tinatawag na matanda na tinukoy doon, isa po si Abel. May good report siya. Ano pong klase ang kanyang pananampalataya, mga kapatid? Ang pananampalataya niya sa Diyos ay naghatid sa kanya para maghandog sa Panginoon. Naunawa natin, mga kapatid, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain. Tandaan nyo sa wikang English, ginamit dyan, more excellent. Lalong maganda, mga kapatid, na hain o tinatawag na paghahandog sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi dyan, mga kapatid, kaysa kay Cain, pinagkumpara kay Cain, naghandog din kasi si Cain, pero hindi excellent. Hindi excellent ang kanyang inihandog. Ano po ang nagpapakita dito, mga kapatid? Once na tayo po na mananampalataya ay naghahandog sa Panginoon, dapat ang ating handog more excellent. Yes. Lalong mabuti ang ating inihahandog. Hindi po yung buti lang. Dapat lalong mabuti ang ating inihahandog sa Panginoon. Pinaghihirapan po natin ang ating ginagawa na paghahandog sa Panginoon. Galing po sa sarili nating sikap. Hindi po galing sa knockout. Sa pagpapatuloy po, mga kapatid, sa pamamagitan nito ay sinasaksihan sa kanyang siya'y matuwid. So, ang kanyang faith o kanyang pananampalataya ay nasaksihan na naging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang kaloob at sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Pag ito po ay inyong ginawang literal, baka sabihin ng iba, hindi totoo ang Bible, may patunay ako. Nakakita ka naman ng patay na nagsasalita? Wala pa. Pero naniniwala ka sa Bible? Oo. Pero naniniwala ka bang may patay na nagsasalita? Hindi. Ay, nagkukontra kayo ng Bible mo. Kasi ang Bible mo, nagsasabi, si Abel patay na pero nagsasalita pa. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Dito tayo sa explanation. Bakit nasabing sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abel, patay na siya, nagsasalita pa? Ano po ba yung nagsasalita? Dapat kasi natin matukoy, ano yung nagsasalita doon? Sabi rito, si Abel ay patay na, pero nagsasalita pa. Ano po yun? Sa pamamagitan ng kanyang gawa. Amen. Ang pag-aalay niya ng hain. Patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng Biblia. Isinulat ang report na siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ay naghandog siya sa Diyos. So meron pong tinatawag na pagpapatunay. Lahat po ng mababasa ninyo sa Biblia, nananampalataya sa Panginoon, may pruweba. At yung pruweba, naging good report sa kanila. Hindi lang siya basta naniwalang may nag-create ng mundo, kundi inanayan niya yung pinaniniwalaan niya. Naunawaan ninyo? Kaya napaka-importante, inaalayan natin ng Diyos. Sapagkat kung naniniwala tayo sa Diyos, iaalay natin sa Diyos ang dapat nating iaalay. Gaya na sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1. Ano sabi ng Biblia? Present your bodies a living sacrifice. Iharap ninyo ang inyong katawan bilang haing na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, bilang katampatang inyong pagsamba. O naman natin, mga kapatid. So, tuloy po tayo, mga kapatid. Ang kanyang patutuo ng pananampalataya ay nagsasalita pa rin. Number 3, mababasa sa Genesis chapter 4 verse 1 hanggang 10, ang kwento ni Abel
at ni Cain. Yung tungkol po sa pag-aalay ng hangin. Hebrews chapter 11 verse 5 po tayo mga kapatid. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Tingnan niyo po, si Enoch may pananampalataya. Pinatotohanan, may nakasaksi na mayroon siyang pananampalataya. In fact, mga kapatid, ang isang patunay na nakitaan siya ng Diyos ng pananampalataya, ano po? Naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Magmula sa kanyang kaharian ng Panginoon, nakatingin kay Enoch, nakita niyang may pananampalataya, natuwa ang Diyos, at sa tuwa ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, dahil sa pananampalataya ni Enoch, inilipat siya upang wag niyang makita ang kamatayan. Ayon sa Biblia, si Enoch po was translated sa wikang English. Translated siya, inilipat po siya. At kung saan man po siya inilipat, hindi na po natin yun mababasa at wala po tayong may alam. Pero ang isang sigurado, hindi daw niya nakita ang kamatayan. Sa mababaw na salita, hindi daw po namatay si Enoch. Biruin nyo, nakitaan siya ng pananampalataya, natuwa ang Diyos, at sa tuwa ng Diyos, kinuha siya sa mundong ito. At hindi po siya namatay. So, ang record po ng Biblia, mga kapatid, hindi po siya namatay. Yan po ang malinaw na sinabi sa sulat dito sa Hebrew. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Natuwa ang Diyos sa kanya. Dahil natuwa ang Diyos sa kanya, ano ang pinagmula ng katuwaan ng Diyos? Dahil sa kanyang paniniwala na may totoong Diyos. Gusto niyo po bang kunin na rin kayo ng Panginoon? Kung mangyayari pa ulit yun, natuwa ang Diyos sa atin, no? Sobrang tuwa ng Panginoon, kinuha tayo. Pero, sa isipang tao, parang nakakatawa, no? Tayo ng tao sa sobrang cute na ba? Sobrang cute eh. Di ba, minsan, sa aso nga lang eh, yung pusa nga lang eh, pagka nagigil ako eh, talagang, ano eh, yung naisip ninyo kung paano nakita ng Diyos, natuwa. Oh, kung paano natuwa ang Diyos sa pananampalataya ni Enoch. Ang tindi, mga kapatid, hindi ko ma-imagine. Hindi basta-bastang pananampalataya yun. Dahil natuwa, sa sobrang tuwa ng Diyos, kinuha siya. Oh, hindi naman ibig sabihin na mas mataas siya kay Abel. Sadya lang talagang natuwa ang Diyos sa kanya. Di ba? Kung may isip ninyo, pero nakakatuwa talaga mga kapatid. I-imagine ko bilang tao, natatawa ako. Nakakatawa talaga mga kapatid. Dahil sa kanyang pananampalataya, natuwa ang Diyos. Kinuha siya mga kapatid mula sa lupa. Kung iisipin mo, ano kaya ginagawa niyo naman panahon na yun? Baka nagluluto pa siya, tapos kakain siya. Kasi sobrang tuwa ng Diyos. Kinuha siya. Oh. Diba? Dahil po yun mga kapatid sa pananampalataya. Nang dahil sa pananampalataya. Sino ba ang magtanong? Nang dahil sa pag-ibig, natutok matiis. Dahil sa kanyang pag-ibig. Dapat pagdating sa pananampalataya, natutunan mo magtiis. Ha? So tuloy po tayo mga kapatid. Ulitin ko po, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang wag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Okay, summary of faith. Dito tayo sa summary mga kapatid. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain. Ano po ang ipinakikita nito mga kapatid? Bukod sa naniniwala si Abel sa Panginoon, ipinakita niya sa Diyos yung kanyang paniniwala na mayroong Diyos talaga.
at ang kanyang way para ipakita na siya'y naniniwala sa Diyos, siya po ay naghandog. At hindi basta handog, more excellent. Napakagandang handog ang inihandog ng Panginoon. Ano pong ipinakikita nito sa atin? Kung naniniwala po tayo sa Panginoon, dapat naghahandog tayo sa Diyos. At wala na pong pinakamagandang handog sa buong mundong ito, kundi ang sinasabi sa Romans chapter 12, verse 1. Iharap ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya, na siyang katapatan ninyong pagsamba. So, kung may faith tayo sa Diyos, ihandog natin. Kaya nga tayo may altar call eh. Ihandog nyo sarili nyo. Kung gusto ninyo sa mga tao, sa mga kapatid na hindi pa po nakakatanggap ng banal na Espiritu, lumapit kayo sa Diyos. Ihandog nyo ang inyong sarili at makakamit nyo ang pangako ng Diyos. Sumunod po, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Hebrews chapter 11, verse 5 po yan. So bago sa inilipat, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ay pinatutuhanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, ano po ay pinakikita nito? Hindi ba't dahil sa pananampalataya ninyo? Kung paanong si Enoch ay kinuha mula sa isang lugar papunta sa Panginoon, hindi ba't gano'n na nangyari sa atin? Nung tayo po ay sumampalataya mula sa lugar na hindi ka nais-nais, kinuha ka ng Diyos papunta sa Kanya. Sa tutusin, we experience yung tinatawag na translated. Hindi nga lang spiritual papunta doon sa kaharian ng Diyos, pero ang first translated, naranasan na natin mula sa sanlibutan, kinuha tayo ng Diyos, papalapit sa Kanya. Sumunod po, mga kapatid, sa pananampalataya, si Noe, yan po ay sa Hebrews chapter 11 verse 7 ha, si Noe o si Noah, yung gumawa po ng arka, dala ng banal na takot, dahil po sa banal na takot niya, ay naghanda ng isang daon sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan at naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya. Naging tagapagmana siya ng katuwiran ayon sa pananampalataya dahil sa banal na takot, sumunod siya. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung tayo po may pananampalataya at may banal na takot sa Panginoon, gagawin po natin ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Hindi ang gumawa ng arka, dahil tapos na yun. Ano po yung pinagagawa sa iyo ngayon, personal ng Diyos sa atin? Kailangan po natin yung gawin nang may banal na takot gaya po ng ginawa ni Noe. Ika-4, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggapin mana at sa yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Hebrews chapter 11 verse 8 po yan. So tinawag po si Abraham mula sa kanyang lugar doon po sa lugar ng Ur. Tinawag siya ng Diyos mula roon. Bakit po? Yung lugar po na yon at ang kanyang pamilya, ayon po sa pag-aaral, ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So inalis siya doon, tinawag siya ng Diyos, pumunta ka sa lugar na dadalhin kita. Nanampalataya si Abraham, bagamat hindi niya alam kung saan ang eksaktong daan. Umalis siya, naglakbay siya, naniwala sa mga kapatid na mararating niya kung saan ang ipinangako ng Diyos sa kanya. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-alala, humakbang po siya. Ano po ang pinakikita nito, mga kapatid? Kung tinawag ka talaga ng Panginoon, huwag kang matatakot, humakbang, sumugal sa gawain ng Diyos. Lalo na po sa ating mga worker, panindigan nyo yan. Although na hindi nyo po nalalaman ang pwedeng mangyaring kaharapin po ninyo, matuto po tayo sa ginawa ni Abraham. Humakbang po siya at hindi nagreklamo, hindi po siya nag-alala, siya po ay nagtiwala sa Panginoon na makakarating siya sa lugar na ipinangako ng Diyos sa kanya. Sa ating po pagpapatuloy, mga kapatid, Hebrews chapter 11 verse 11, sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako. Mga kapatid,
Pakinggan po ninyo mga kapatid. Hayaan niyo pong matutunan po natin kung ano pong merong buhay. Kung ano pong good report meron si Sarah. Si Sarah po, alam po natin, hindi na po siya pwedeng manganak dahil siya po ay matanda na. Okay? Matandang-matanda na po siya. Uugod-ugod na po siya. Ilang taon na po kayo, sister? Bata pa si nanay. Mas matanda po si Sarah. Pero ang sabi ng Biblia, sa pananampalataya, si Sarah daw po ay tumanggap ng lakas. Tumanggap siya ng lakas upang ipaglihi ang isang bata. Matanda na yun mga kapatid, hindi na manganganak yun, posible na yun. Pero binigyan daw siya ika ng lakas ng Diyos dahil nakitaan siya ng pananampalataya. At yung pananampalatayang nakita sa kanya, sabi ng Biblia, di ba? Ang pananampalataya, kung walang pananampalataya, hindi makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos, hindi matutuwa ang Diyos. Pero nung nakita siya may pananampalataya, natuwa ang Diyos. At ang patunay na natuwa ang Diyos sa kanya, binigyan siya ng lakas para maglihi ng isang bata. Ngayon po, palibasay, sabi rito mga kapatid, nang lipas na daw yung kanyang gulang, matanda na siya mga kapatid, palibasay, inari niyang tapat ang nangako sa kanya. Alam niyo sa kwentong ito, hindi nga siya makapaniwala na mga anak pa siya, kung magdadalang tao siya. Sinabi nga dyan ng anghel, ba't ka natatawa? Ay, hindi po ako tumatawa. Tumawa ka. May bagay ba na hindi magagawa ang Diyos? Sabi ng anghel, babalik ako sa ganitong araw din, sa susunod na taon. If I'm not mistaken, isang taon yung lilipas. Magkakaanak ka. Sabi niya sa kanyang sarili, yung una niya sinabi, matanda na ako, magkakaanak pa ba ako? May bagay ba na hindi kayang gawin ng Diyos? Kaya ng Diyos. Pagkalipas mga kapatid ng panahon itinakda, nagdalang tao si Sarah. Dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya siya nagdalang tao dahil inari niyang tapat ang nangako sa kanya. Ano po ang pinapakita nito mga kapatid? Pinapakita po nito. Hindi pinag-uusapan kung bata ka pa tinawag ng Diyos o matanda ka na. Ang bata may kailangan. Ang matanda may kailangan din. Anong kailangan ng matanda na yun na si Sarah? Anak, wala silang baby, wala silang anak. Pero ano man ang kailangan mo, hindi pinag-uusapan kung late ka na dahil bata o matanda ka. Ang pinapoint out dito mga kapatid, nakikita ba ng Diyos sa iyo na pinangahawakan mo ng tapat ang pangako niya sa iyo? Kasi ano man ang nakukuha mo, naririnig mo na mga pangako ng Diyos at tinago mo sa iyong puso, inari mong tapat yung nangako na yun mga kapatid. Ano man ang hinihingi mo, ano man ang ninanasa mo mga kapatid, panghawakan mo ang pangako ng Diyos na narinig mo, na sinasabi niya, kung sino man ang nananatili sa akin at ang salita ko'y nananatili sa Kanya, hingin niya ang Kanyang maibigan at ipagkakaloob mo sa Kanya. Mga kapatid, napakagandang pangako ito ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos na ito na aking sinasabi sa inyo, na nagsasabi, kung ang sino man ay nananatili sa Diyos at ang salita ng Diyos ay nananatili sa Kanya, hingin niya ang anumang maibigan niya at ipagkakaloob sa Kanya. Tanggapin mo ang salitang ito gaya ni Sarah. Inari niya mga kapatid na tapat ang nangako sa Kanya. Kaya kahit mga kapatid, pag alis ng anghel, naniniwala po ako. Binabantayan niya ang kanyang tiyan. Kung lalaki pa o hindi. Pero nananampalataya siya. Pag alis ng unang 24 hours, naniniwala ako with faith mga kapatid. Excited siya. Ikalawang araw, hanggang isang buwan. Di ba meron niya naglilihis ng suka? Maaari at hindi po layo, maaaring sumuka si Sarah. At sa pagsuka niya, kumpirmado, tapat ang nangako. Binigyan siya ng anak. May sinyalis ng pagsuka
Hindi man nakasulat mga kapatid, pero natural yun eh. Wala kasi akong nabalitaan na babaeng nagdalang tao na hindi sumuka. Sino po ba sa atin dito? Sa mga nanay natin, hindi po ba kayo nakaranas sa sumuka kayo? Nakaranas po kayo? Sa mga makakapanood dito online, magsabi kayo kung may kakilala kayong hindi sumuka bago po siya nangano. Pero kung tatanggapin natin ito, mga kapatid, pakinggan nyo, kung tatanggapin natin ang paliwanag ng medisina na natural po ang pagsuka, hindi pa pagpapakita ito ng warning, ng hudyat na gagawin na ng Diyos ang kanyang pangako. Sa lahat po ng hiningi ninyo sa Panginoon, nakaranas na ba kayo? Na-experience nyo na ba na nag-warning ang Diyos sa inyo na papadating na ang hinihingi sa Panginoon? Amen. Mga kapatid, may warning. Naalala nyo yung nanalangin na umulan? 7 beses. Ulang beses, takbo! Wala talaga. Hanggang sa 7 beses, meron daw gapalad. Nakita niyo, nabasa niyo yung mga kapatid? Naririnig natin niya kay Pastor Alan. Gapalad mga kapatid. Hindi ba't may warning? Hindi ko sinasabing suka yun ha. May warning. Takbo na, uulan na. Nakita niyo mga kapatid? Merong sinyalis. Nakuha ninyo mga kapatid? Nakuha po ba natin? Amen. Praise the Lord. So, inuulit ko po, gaya ni Sarah. Matanda na siya, pero hindi pa huli ang lahat para sa kanya. O sa atin, huwag kayong mag-isip na, wala na yata akong pag-asa. Hindi, hanggat may buhay ka. Isipin mo ang kalagayan ni Sarah, imposible. At tingnan nyo ha, isipin nyo mabuti. Sino sa inyo may lola pa? Amen. Tingnan nyo ha, isipin nyo mabuti ha. Alin ang imposibleng mangyari? Ang manganak ang lola mo o gumanda buhay mo? Kasi, puro ka reklamo eh. Di ba? Hanggang dito na lang yata ako. Iset natin ang ating isip. Naniniwala ka ba hanggang dyan ka na lang? Eto. Kung naniniwala ka hanggang dyan ka na lang, lalo mong paniwalaan na ang lola mo manganganak. Baka sabihin mo, baliw ka yata eh. Matanda na yung lola ko eh. Ganyan ka kabaliw. Bakit? Wala ka pang ginagawa eh. Sasabihin mo, ganyan ka na lang. Naghuhugas ka lang ng plato, sabi mo, ganyan ka lang. Makakaalis ka dyan. Humakbang ka kasi. Diba? So sa ating po pagpapatuloy, mga kapatid, si Abel, sa kanyang pananampalataya, pinakita niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng paghahandog. At yung handog na yun, naging good report sa kanya. Parang, may pananampalataya to. Approve to. Na-aprubahan ang kanyang faith. Na-approve ng Diyos dahil naghandog siya. Sa atin po ba mga kapatid, nakapaghandog na po ba tayo? Kahit anong handog mong ilang pera dyan mga kapatid, hanggat ang sarili mo hindi mo binibigay sa Diyos, walang kwenta lahat ng inihahandog mo. Dahil unang-una mo dapat unahin ang sarili mong ihandog. Dahil pag nahandog mo na ang sarili mo, hindi na magiging mabigat sa iyo. Ibigay ang lahat ng meron ka dahil ang sarili mo una mong ibinigay sa Diyos. Glory to God. Sumunod mga kapatid, may patotoo ba ang pananampalataya mo gaya nila ng ating mga nabasa? Naging kalugod-lugod ba sa Diyos ang pananampalataya mo mga kapatid? Dahil kung naging kalugod-lugod at natuwa ang Diyos, dapat may result. Amen. Lahat po ng nanampalataya sa Diyos, nagbigay ng kasiyahan sa Diyos. At yung kasiyahan ng Panginoon na nakita ng Diyos sa kanila, ang nagtulak sa Diyos para ibigay ang para sa kanila. Amen. Naunawaan natin mga kapatid, Amen. lahat po ba ay may faith? Amen. Lahat po ba tayo may pananampalataya? Amen. Natitiyak ko mga kapatid at ako'y naniniwala sa oras na ito, kung totoo ang inyong pananampalataya sa Panginoon, natutuwa ang Diyos ngayon. Amen. Yes. At sa kanyang pagkatuwa, abangan ninyo, ibibigay ng Diyos ang para sa inyo mga kapatid. Ibibigay yun ng Diyos, bakit natuwa eh? Pero bakit wala kang nare-receive? Baka hindi natutuwa ang Diyos sa iyo. Dahil yung pananampalataya mo, pang Sunday lang. Pagdating ng Lunes, balik ka na naman sa pagkakalupaypay mo. Martes, balik ka na naman sa takot mo.
Balik ka na naman sa iyak-iyak mo mga kapatid na wala na yata akong pag-asa. Kapag ganyan ka mga kapatid, hindi ka consistent sa iyong faith, hindi ka consistent sa Diyos, hindi rin consistent na masaya ang Diyos sa ginagawa mo. Dahil kapag malakas ang faith mo, magdudulot ng kaligayahan yan sa Diyos. At yung kaligayahan na mararamdaman ng Diyos ang magtutulak sa Kanya na kung anumang mga bagay ang wala sa iyo, ipagkakaloob niya sa iyo. Gaya ni Sarah, walang anak, ibinigay niya mga kapatid. Ang para kay Sarah. May pananatakot ba tayo gaya ni Noe na gumawa ng arka dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos? Dahil sa pananampalataya mo, iniwan mo na ba ang lugar ng pagiging makasalanan gaya ng pag-alis ni Abraham sa dating niyang tinitirahan? James chapter 2 verse 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Tingnan ninyo, lahat ng pinaniniwalaan dapat natin mayroong gawa. Nabasa na natin mga kapatid, yung mga unang Kristiyano o unang mananampalataya ng Diyos. May faith sila, mayroon silang pananampalataya sa Panginoon. Ipinakita po nila ang kanilang pananampalataya saan? Sa gawa. Nabasa naman po natin, di ba? Gumawa sila. Tuloy po mga kapatid, kung tunay ang pananampalataya, patunayan mo. Ipakita mo sa gawa. Naalala niyo po na nandun po tayo nung linggo. Naalala niyo si Brother Nene? Ang isa hindi ko makakalimutan siguro ng kamatayan ko yung pagbuha niya ng basket. Ano niyo, sabi niya, sino sa inyo naniniwala na i-bless kayo ng Diyos? Di ba lahat nagtaasan ng kamay? Inuwa yung basket? Hinalis. Ipakita nyo. Pakita nyo? Gusto natin i-bless, pero ilan lang ang taong gustong patunayan. Di ba? Napakaliit. Hindi masyadong madakdak na salita, pero napakaliit na napaka-iksing ilustrasyon mga kapatid na nagbubukas ng kaisipan at dapat mabuksan ng ating kaisipan. Hindi ka pagpapalain kung hindi ka magbibigay. Dahil yan ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi po yan mababago. At hindi po mag-a-adjust ang Diyos na babaguhin niya para sa iyo. Naunawaan natin mga kapatid. Dahil kung ano ang inyong itinanim, yun ang inyong aanihin. Kung ikaw ay madamot sa gawain ng Diyos, mga kapatid, aanihin mo yun. Kaya lang naman po tayo nagpipigil sa gawain ng ating Panginoon dahil una, may takot na mawawalan ako. Mga kapatid, if you have faith to God, show it. Amen. Ipakita mo sa Diyos na hindi pera ang pinakamahalaga sa iyo, kundi ang pananampalataya mo sa Diyos. Kasi the more na hindi mo i-let go ang inihingi ng Diyos sa iyo, pinakikita mo na wala kang paniniwala sa Kanya na pwede niyang ibalik yan sa iyo. Amen. Kaya dapat natin maintindihan mga kapatid, kung ano ang hinihingi ng Diyos sa atin, huwag natin pigilin. Ipakita natin sa Diyos dahil ipapakita ng Diyos na ang Kanyang pangako ay totoo at ikaw ay masasaksiyan na meron kang good report sa harapan ng ating Panginoon. Good report, mga kapatid, ang hirap po at napakasakit sa pakiramdam kapag binanggit ang iyong pangalan. Ay, kamusta pala si brother ganito? Ay, si Palibre? Ang pangit ng report. Ha? O, kamusta si brother ganito? Ay, grabe yun. Pag nasa church yun, mapagbigay yun. Ang ganda ng report. Diba? Alam niyo po mga kapatid, wala akong nalalamang tao, gusto niyang kasama ang taong madamot. Wala. Alam mo kung ba't gusto kong kasama? Alam mo, Brad, ba't di mo gusto kong kasama? Kasi parehas tayong madamot. Hindi ba't pag wala ka, saan ka dumidikit? Sa meron. Kaya ka nga dumidikit sa may mga pagpapala eh. Di ba? Walang kuripot na nagsasama-sama.
Wala nga sila na ipoproduce nila. May pagkain ka ba dyan? Wala rin eh. Diba? Mamaya pumunta tayo. Kaya wag kayo rin mainis kung minsan ang kaibigan nyo laging napunta sa inyo. Ikaw ang meron eh. Ikaw ang meron eh. Okay? Tuloy po tayo mga kapatid. Paano mo ipakikita ang pananampalataya mo sa Diyos? Yan po ay tanong. Saan pa totoo mo gustong makilala o maalala? Ito yung hinuli ko na ang purpose ng ating talagang pag-aaralan. Para ipa-realize sa inyo. Ano bang klaseng pananampalataya meron tayo? Yung pananampalataya ba na yan ay isang salita lang? O pinakita na natin sa gawa? Kasi kung hindi pa natin napapakita sa gawa ang ating pananampalataya, mga kapatid, nagsasalita tayo sa hangin. Na meron kang pananampalataya, pero ang totoo, wala naman talaga. Hebrews chapter 11 verse 6, mga kapatid. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Mga kapatid, dito tayo sa ating key verse, mga kapatid. Kung walang pananampalataya, lahat po ba ay may pananampalataya? Sapagkat kung walang pananampalataya ang mga tao, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, hindi po nakapagbibigay ng kaluguran, hindi nakapagbibigay ng kasiyahan, hindi natutuwa ang Diyos sa mga tao, mga kapatid, na walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino man na lumalapit sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, dapat maniwalang may Diyos. Sino sa inyo naniniwalang tatanggap kayo ng banal na Espiritu sa araw na ito? Sa mga hindi pa po tumatanggap ng banal na Espiritu, taas po ang kamay. Sa mga kapatiran, gusto po maranasan ulit ang banal na Espiritu, taas po ang kamay. Yes. Alam niyo po mga kapatid, napakahirap po na naglilingkod tayo sa Panginoon na hindi po tayo napupuno ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil ang banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid, yun po ang nagiging gasolina natin para magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Naalala niyo yung 10 virgins? Amen. Yung 5, kulang ang dalang langis. Yung 5, may pasobra. Hindi nakatagal yung 5 kasi kulang. Kaya, sa mga nakatanggap ng banal na Espiritu, huwag po kayong magpakakampante. Hindi po palaging puno kayo. Kailangan natin lumapit sa Diyos. Magpapuno ulit tayo ng oil. Dahil pagkatapos at tuwing natatapos ang gawain, ginagamit natin ang oil para makasurvive. So sa oras po ito, mga kapatid, ang sumasampalataya, maniwala ka na may Diyos. Lord, naniniwala ako. Gaya ni Sarah, naniwala siya at inari niyang ganap na tapat ang nangako sa kanya. Yes. Panginoon, kahit isang bersikulo lang ang alam ko at ang bersikulo na ito ay nagsasabi, kung tatawag ka sa akin, sasagutin kita. At ipapahayag ko sa iyo bagay na mahiwaga na hindi mo lubusang naunawaan. Naniniwala ako. Panghahawakan ko po kahit anong mangyari. Patutunayan ko, Panginoon, mag-aantay ako. Ibibigay mo. Naunawaan natin, mga kapatid. At sa oras po na ito, bago po tayo magtapos, tungkol po sa babaeng may sakit. 12 taon na po siya, sa mababaw po, na pag-unawa natin bilang tao, siya po ay nireregla. At hindi po basta regla, inaawasan po siya ng dugo. 12 taon na po siyang nagtitiis sa regla po niya na umaawas. Tandaan niyo po, ang sabi ng Biblia, naubos niya na lahat ng kayamanan niya. Amen. Lahat ng possession na meron po siya na-sacrifice para lang ipagamot ang kanyang sarili. Kahit sa ang doktor, pumunta na po siya. Lahat po ng nakikilala, nalalaman niyang doktor, pinuntahan na po niya. At hindi po siya nagawang pagalingin. Wala pong doktor sa lupa ang nakapagpagaling sa kanya.
Subalit isang araw ng kanyang buhay, may narinig siyang pangalan na ang pangalan ay Jesus. At siya po'y sumampalataya. Sa kanyang naririnig, ito ay naghihimala. Sa kanyang naririnig, ito'y nagpapagaling. Tanyag si Jesus sa paggawa ng himala at ito'y hindi lingid sa babaeng ito. At sinabi niya sa kanyang sarili, mahahawakan ko lang ang dulo ng laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. 12 taon po siya na may sakit. Naubos na lahat ng kayamanan niya. Ibinenta niya na para lang mapagaling siya ng doktor. Lahat ng doktor nilapitan niya na pero hindi po siya napagaling. At dumating na siya sa punto nang walang-wala na po siyang paraan, kundi ang maniwala kay Jesus. Umabot siya sa punto, mga kapatid, na naisip niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Tatandaan niyo po, mga kapatid, hindi ang laylayan ng damit ni Jesus ang nagpagaling sa kanya, kundi ang pananampalataya niya. Ngayon, hindi natin mahawakan ang laylayan ng damit ni Jesus. Pero kung kayo man po ay may mga hinihingi at may mga matatagal at ilang taon ng daladala, bibigyan ko kayo ng isang assurance. Bakit hindi nyo sabihin sa Panginoon ngayon, madama ko lang ang presensya mo ngayon, naniniwala ako, gagaling ako. Madama ko man lang ang iyong presensya ngayon, naniniwala ako, tatanggap ako ng banal na Espiritu mo. Maramdaman ko lang ang iyong presensya ngayon, naniniwala ako. Hindi mo hahayaan na ako'y magiging mahirap lamang habang panahon. Maramdaman ko lang ang iyong banal na presensya, Panginoon, naniniwala ako. Lalakas ako sa mga nangihina. Sabihin niyo sa Diyos, Panginoon, maramdaman ko lang ang inyong presensya sa oras na ito. Magpapatuloy ako. Maglilingkod ako sa iyo. Mga kapatid, hawakan natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Hawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Ang kanyang presensya. His presence is enough, mga kapatid, para tayo ay magkaroon ng kalakasan. Para tayo, mga kapatid, ay ma-revive. Para tayo lahat ay ma-restore. His presence is enough, mga kapatid. Let us all stand, mga kapatid. At purihin po natin ang ating Panginoon. Manampalataya tayo sa Diyos, mga kapatid. Ang pananampalataya mo ang importante sa lahat. Sapagat ang pananampalataya mo, kung matatouch natin ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa'y matuwa, ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga minimiti sa buhay. Magandang umaga po, mga kapatid. Let us worship the Lord.